Hindi na itutuloy ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng maximum SRP sa karneng baboy sa mga pamilihan. Ano ang dahilan sa likod ng desisyong ito? Alamin sa report ni Sheena Torno. Mistulang sumuko na ang Department of Agriculture sa pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karneng baboy. Inanunsyo ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ihihinto na muna ang implementasyon ng MSRP dahil sa iba't ibang kadahilanan. The main reason is may clamor din ng industry na sobrang short ang supply. Meron din issue sa low compliance. Epektibo araw ng Huwebes ang pagpapahinto na nasabing kautusan ayon kay Laurel. Dagdag pa niya, kailangan pang pag-aralan ng ahensya estratehiya para maging mas epektibo ang mga ipatutupad na polisiya na mapapakinabangan hindi lamang ng mga magbababoy kundi pati ang mga retailer at maging consumer. Aminado rin ang kalihim na pahirapan ng pagpapasunod sa mga nasa industriya, partikular sa National Capital Region kumpara sa mga probinsya na sumusunod sa MSRP. Kaya naman sa oras na makabuo ng mas maayos na polisiya, posible nga kayang maibalik ang MSRP sa karneng baboy. So, kung tatanong nyo na kung babalik ba MSRP o hindi, yes, babalik namin yan. Kaya lang, bigyan na kami ng oras. Sa price monitoring ng Department of Agriculture sa mga palengke sa National Capital Region, pumapalo pa rin sa 400 pesos kada kilo ang bentahan ng kasim at pige, habang naglalaro naman ng halos 500 pesos kada kilo ang yempo. Para naman sa mga nagtitipid pero gustong makatikim ng karneng baboy, may opsyon pa rin para sa mas abot kayang presyo. Meron naman mga imported pork sa palengke na di hamak na sobrang malaking mura, 100 pesos ang difference mula sa fresh, no? And frozen pork is safe. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.